Calling all overseas Pinoys, ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Calling all overseas Pinoys, ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Calling all overseas Pinoys, ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Calling all overseas Pinoys, ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Calling all overseas Pinoys, ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Calling all overseas Pinoys, ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Calling all overseas Pinoys, ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Calling all overseas Pinoys, ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Okay, isang magandang umaga sa ating lahat. At ngayong araw na ito ay inaalay natin ang programang ito para sa Social Security System ng Kakampi Online sapagkat marami tayong mga nais alamin sa Social Security System o ito ay sa pamamagitan po ng ating mga tagapagtaguyod dyan sa SSS, no? At alam kong sa mga OFWs at sa lahat, maraming mga nagtatanong tungkol sa Social Security System. Yan. Ano nga ba ang Social Security System? Sa Pilipino po,
ang Social Security System ay pasiguruhan ng kapanatagang panglipunan o ang SSS, no? At ang isang programang ito ay pangkasiguruhan para sa mga manggagawang Pilipino. Ito ay isang ahensya ng gobyerno na naglalaan ng benepisyong pangkalusugan at pensyon sa mga tumigil na magtrabaho sa lahat ng miyembrong manggagawa sa Pilipinas. Ang miyembro ng Social Security System ay pwede ring mag-salary calamity loan o salary or calamity loan. Yan. At ang salary loan o sweldong utang, yan. Sweldong utang ay depende sa sweldo ng trabahador. So kung maliit lang ang iyong ang iyong contribution, hindi ganun din kalaki naman ang makukuha mo. Pero lahat ng ito ay malalaman natin sa ating tagapagsalita o ang ating butihing Vice President Ami ng Social Security System. Tingnan natin mamaya kung makukuha natin si BP Marisu G. Bugante, ang Vice President for Public Affairs of the Social Security System. Pero bago yan, bibigyan ko kayo ng mga overview. Kanina yung sinasabi ko nga po sa inyo, ang dalawa ang pwede ring utangin. Kapag ikaw ay membro, yung salary, ang salary loan o sweldong utang, ay depende sa sweldo ng trabahador. Sinasabi ko nga kanina, ang calamity loan naman ay utang pang kalamidad o tuwing may mga kalamidad at sa panahong ito, deklarado ng gobyerno at kailangan po deklarado ng gobyerno sa lugar kung saan nakatira ang isang miyembro ng SSS. Sa gustong mangutang tulad ng pagbaha, lindol at iba pang naturang kapahamakan, yan po ang pwede sa utang pang kalamidad. Pero itong kalamidad na to ay dinideklara ng gobyerno bago ka makaloan. Ang empleyado naman ng ating gobyerno, ang ating empleyado ng ating gobyerno ay hindi naman nag-aambag sa SSS. Bagkos, mayroon silang sariling sistema, yung Government Service Insurance o GSIS. Yan. So, ang SSS ay kaiba sa GSIS. So, habang tinatawagan pa rin natin ang ating BP Marisu G. Bugante ng Public Affairs of the Social Security System, ay nais nating magbigay ng ilang paalala sa ating SSS. Ang Social Security System ay nagsimula noong 1957. Hindi ko yan makakalimutan yung 1957 na yan. Oo. Yan, boses na lang, pwede na rin. Okay? So, nasa kabilang linya natin, ang ating Public Affairs ng Social Security System, ang Vice President Marisu G. Bugante. Magandang araw, ma'am. Ma'am, magandang araw po. Ma'am, magandang araw po. Ay, ang ganda pa rin ni ma'am. Tingnan mo. Hindi ako niya naririnig. Magandang araw. Yan, magandang araw po sa inyo. Good morning. Opo. Ma'am, hindi ka pa rin nagbabago. Nagcha-choppy? Ma'am, hindi ka pa rin nagbabago. Narinig kita. Siguro i-off ko na lang yung video kasi sige po. thank you. Sige po. I-off ko na lang yung video kasi mahina yung signal. Sige po. Ayan. Okay po. Ay. Okay. Good morning ho. Good morning ulit. Yan. Ma'am, nakita kita, hindi ka pa rin nagbabago. Salamat. Maganda ano ba nangyari? Okay. Pasensya na. Okay, hindi ako masyadong tsasa dito sa Skype Obvious ba? Pero narinig po namin kayo at nakikita po namin kayo dito sa aming sa TV namin po. So ma'am, kanina pinag-usapan namin ang Social Security System o ang pasiguruhan ng kapanatagang panlipunan ay nagsimula 1957. At tama po yan, magiging 57 years na kami ngayong September. Okay. Oo. So September ano po yan? Parang ka-birthday ko yan.
September 1. Oh, September 1. Yan. So, ma'am, Yes. maraming... So, ma'am, gusto lang natin balikan kasi marami nagtatanong bakit ba nagkaroon ng SSS? Yan po, ma'am. Oo, kasi alam nyo, ito naman sa titingnan natin yung history sa buong mundo, nagbunga ito nung panahon ng industrialization, lalo na sa Europe, at dahil nga dito sa masyadong mabilis yung pag-industrialize ng mga bansa, nakita nila yung kailangan magkaroon ng protection ng mga manggagawa. Dito naman sa Pilipinas, naramdaman ito na... Hello? Opo, narinig po namin kayo, ma'am. Malinaw, loud and clear. Okay po, dito po sa Pilipinas. Sa ating bansa naman, ang nauna dito, yung para sa mga government employees nung late 1930s, no? Yung GSIS. Ang mga workers sa private sector, wala pang counterpart. Pero nung nagkaroon na po ng World War II, pagkatapos po ng World War II, nakita po yung devastation na nangyari at maraming mga workers ang apektado. Wala ho silang insurance, no? So walang doon na realize ng ating bansa na kailangan magkaroon ng protection ng mga manggagawa, katulad niyan nung nangyari yung gera. And nung pagkatapos ng gera, maraming na apektado, no, nasalanta, namatay, etc. So wala man lang tulong na naibigay. Kaya naisipan na magkaroon ng social security system para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Pero ito ay matagal bago naipatupad, no, at nagawa ng batas. Umabot pa ng ilang presidente, no, ilang sessions sa Kongreso. In 1954, ito ay finally napirmahan ng late President Ramon Magsaysay. At pero ito po ay hindi agad na-implement. Ito ay na-implement noong 1957 lamang, no. After 3 years, doon lamang ito na-implement sapagkat yung unang batas na ipinasa, may kasamang unemployment, family allowance, at marami yung on the part of the employer, sila po ay hindi willing na gumastos ng ganyang malaki para sa mga manggagawa. Kaya marami silang objections, no? So kaya inabot pa ng 3 taon dahil nagkaroon ng amendment sa batas, inalis yung unemployment benefit, pati yung family allowance benefits. Kaya ito ngayon, yung pinatupad nila ay sinama yung maternity, sickness, disability, old age, tsaka death benefits, no. Meron tayong eventually mga dinagdag na lang, yung mga survivorship, ganon, dependence allowance. At ma'am, siguro yung huli. Grant, mga ganon. Opo. So, ang huli niyan, ma'am, ano na? OFW na, ano, ma'am? Hello, ma'am. Yung pagsakop sa OFW, ang pagsakop sa OFW, nagsimula yan noong 1990s, no? 1990s, so, doon kasi nakita dahil nga at that time talagang nangunguna ang Pilipinas sa pagpapadala at mag-deploy ng mga manggagawa sa ibang bansa, no po. At napansin nga na karamihan ng mga pinupuntahan ng ating mga kababayan para magtrabaho ay hindi nagpo-provide ang host country na yon ng social protection para sa mga manggagawa na foreign, no, sa kanila, no. So ito nga dahil talagang at that time ang paboritong puntahan ng mga Pilipino ay ang Middle East. At alam naman natin, ang Middle Eastern countries ay hindi po sila nagpo-provide ng social security protection para sa mga foreign workers na nagtatrabaho doon sa kanila. Kaya nung time na 1992 ay binuksan ho natin ito na bilang voluntary, no, program. Pero ito ay ino-offer natin dun sa mga nagsimula nung bago sila umalis ng Pilipinas, sila ay Opo, ma'am.
covered na sila ng SSS, naging SSS member na sila dito bago sila pumunta abroad under the law at that time. Allowed naman na magpatuloy sila sa paghuhulog bilang voluntary member. Pero nung yung RA 8282, I think that's 1997, nagkaroon po ng amendment sa ating batas, Omnibus Amendment, at doon na mismo ay sinali na ang mga OFWs na pagka lahat ng Pilipino na nagtatrabaho abroad, whether as a contract workers or sila ay resident na nung bansang yon, basta sila ay Pilipino, ay maaari silang maging kasapi ng SSS on a voluntary basis. So maging yung mga first time pa lang na maging SS member ay pwede din yon kasi meron tayong mga instances na fresh graduate natin, hindi pa sila nagtrabaho dito sa ating bansa, kagad-agad nagtrabaho na sila sa ibayong dagat. Pagka ganyan, ay sakop na rin sila sa ilalim nung RA 8282 of 1997. So, 8282. Kaya ngayon, talagang talagang lahat ng mga OFWs ay voluntarily covered ng SSS. Ma'am, gusto natin sana ipaalam. Alam natin na ang SSS nakakalungkot nga hindi siya mandatory para sa mga OFWs. Ano po? Pero ma'am, gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan, marami po sa atin ngayon ang nanonood sa ibayong dagat. So ma'am, ano ba ang pagkaimportante ng pagiging isang miyembro ng SSS? Hello, ma'am. Oo. Well, una sa lahat, nagkakaroon ka ng social protection. Yes, oo. Una sa lahat, nagkakaroon ka ng social security protection. No? So, ibig sabihin yan ay maaari kang mag-ipon para sa iyong retirement. Kasi yan ang mahalaga sa SSS, nag-build up ka ng iyong pension fund. No? So, talagang ay siguro ang primary objective talaga ng ESO, that's number one. Walang kadalasan sa ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad. Wala silang pagkakataon na mag-ipon, no? So nagiging consumption driven sila. Kadalasan kung ano-ano mga binibili nila ng mga tawag dito, mga bagay, material na bagay para sa kanilang pamilya. Wala namang masama doon, Kaya lang parang ang nangyayari halos ganun na lang, yung nangyayari sa pera nila. Wala silang naiipon para sa sarili nila. Habang sila ay productive, habang sila ay malakas, hindi sila nakapagtabi para sa kanilang magiging pension pagdating ng araw. At yan ay nakita namin, lalo na dito sa Hong Kong, Nung una kaming reach out sa ating mga kababayan overseas. Ito ay ginawa namin sa Hong Kong noong 1992. At ang naging reaksyon ng ating mga kababayan doon, lalo mga kababaihan, alam naman natin, karamihan ng ating mga kababayan nasa Hong Kong ay mga domestic workers. So, ang naging reaction nila, meron pa nga iba nagsasabi na, ma'am, 20 years na ako dito sa Hong Kong, ganyan. Ang malungkot, wala akong naipon, lahat ng mga pinundar ko, lang, etc. Ganyan. Ngayon, matanda na ako. Sabing ganyan, bakit ngayon lang kayo? Sabing ganyan, Pero meron pa namang pagkakataon. Basta wala ka pang age 60, ay maaari kang maging miyembro ng SSS. So, halimbawa, ikaw ay 55 years old, nung una kang naging member, then meron kang pagkakataon pa na magpatuloy ng paghuhulog hanggang age 65, which is the mandatory retirement age. So, pwede pa daw. Ang benepisyo, ang benepisyo ng pagiging miyembro ay nagkakaroon ka ng protection, social security protection pag ikaw ay magkasakit. Pag ikaw naman ay babaeng miyembro, maaari kang mag-claim ng maternity benefit, kung ikaw ay nabalda, kahit na 3 taon ka lang naghulog at nabalda ka, totally disabled, halimbawa, you would be entitled to a lifetime pension for as long as ikaw ay disabled na hindi mo na kayang magtrabaho pa. So, ikaw naman ay sumapit na sa edad na 60 at hindi mo na kayang magtrabaho at nakapaghulog ka ng
at least 120 monthly contributions, entitled ka na to a retirement pension for life. At kung may mangyari sa'yo, mamanahin pa ito ng iyong primary beneficiaries, yung legal spouse mo, tsaka mga dependent children. Pagka ikaw naman ay Hanoy, wag naman mangyari habang ikaw ay nagtatrabaho, ay may nangyari sa'yo at na sumakabilang buhay, kung nakapaghulog ka ng at least 36 monthly contributions, yung iyong nabiyuda o nabiyudong asawa ay tatanggap din ng lifetime pension basta hindi lang siya nag-remarry. Yun. So maraming mga benepisyo na maaring matanggap ang isang OFW na SSS member. At ang maganda pa dito, on top of being an SSS yung SSS benefits, may pagkakataon din yung OFW na magkaroon ng dagdag na ipon sa pamamagitan ng Flexi Fund. Ma'am, ano daw po itong FlexiFund? Ako nag-react na kaagad yung mga nasa ibang bansa. Hindi nila masyado pang kabisado at hindi nila alam, ma'am, ito. Ano po ba daw itong FlexiFund? Oo. Itong FlexiFund, dagdag ipon nito ng mga miyembro. Alam mo, itong FlexiFund, Cafe, no, ay available lang ito sa mga OFW sa ngayon. Magkakaroon sila ng pagkakataon na magdagdag ng savings. Ito ay kahit na anong amount na pwede nilang itabi, not less than 200 pesos, ay pwede nilang idagdag dun sa kanilang kontribusyon. At ito ay maiipon sa separate na pondo na ang tawag namin ay Flexi Fund. At ito ay record sa individual account nila. Ngayon, anong kagandahan nito? Para ka lang nag-save sa bangko, kaya lang ito, ang mas maganda dito ay tax-free. No? Kasi ito ay ipon ng isang OFW abroad. At kumikita ito ng 91 T-bill rate, mas malaki ang interest nito na kikitain. At kapag ang isang miyembro ay magre-retire na, maaaring itong yung amount na ito ay pwedeng idagdag monthly dun sa kanyang kasi kumikita ito, nagkakaroon ito ng dividendo. Katulad nung nakaraang taon, ang isang member ay kumita siya ng mahigit 130,000 bilang dividendo, ang kanyang annual incentive bonus, no? At maaari niyang ikunin ito, gastusin niya, o pwede niyang iwanan doon parang bilang dagdag ipon niya dito sa kanyang Flexi Fund. Okay. So, ito'y para sa mga OFWs lang, ma'am. Yes, para sa OFWs lang. Okay, ma'am. May mga nagtatanong, ma'am, kasi yung iba daw, totoo yung sinasabi nyo, yung sa Hong Kong, karamihan sa kanila ay hindi miyembro ng SSS. Pero ngayon, ma'am, dahil narinig nila tayo at narinig nila sa inyo at nakita na sinasabi nyo na maganda ito, dahil parang savings, ika nga. Pwede po bang ipaliwanag natin sa ating mga kababayang OFWs na paano ba magmiyembro daw? Kasi nga, hindi nila nga alam. Naku, dyan sa Hong Kong, meron kaming tanggapan dyan sa mismong embassy, sa embahada, no? Sa same floor ng ating embahada, meron isang maliit na kwarto doon na para sa SSS. Doon ho mismo pwede silang mag-apply, no? Kung hindi pa sila miyembro, ay pumunta lamang sila dahil bukas po yan pag Sabado at Linggo. Pagkaalam ko, ay open kami pagka-weekend kasi yun nga lang yung araw na pwedeng pumunta yung ating mga kababayan, no, at mag-transact dun sa ating tanggapan. So, kung mahirap naman para sa kanila na pumunta doon, ang pwede nilang gawin ay i-download nila sa aming website, www.sss.gov.ph, yung OW1 form. Yan po yung personal data form natin, OW, para sa mga OFWs. Fill-upan lang nila yon at ipadala nila dun sa aming tanggapan sa embahada, yung address nga, no? At ito naman ay i-address lang nila dun sa aming head na si Mr. Resyo, no? I'm sorry, iba na, napalitan na yung aming doon, aming head, no? Iniisip ko pa kung anong pangalan niya. Basta si Bobby Roldan, Mr. Roberto Roldan, yung ating Roberto Roldan.
yan po yung aming contact person doon. Maaari nilang ipadala dun sa kanya, dun sa ating Philippine Consulate General sa 14th floor ng United Center sa 98 Queensway, Admiralty, Hong Kong. Yun po yung ating address sa Hong Kong. Ano po? Alam na siguro ng karamihan ng kababayan natin kung nasaan yung Consular Office. Philippine Consulate General. Opo. Okay, si ma'am kasi meron dyan kaming daan. At punuan lang po nila ito. Ang mahalaga. Hello, ma'am. Ano po? Meron kasi kami diyang grupo ng kakampi na may 500 members. So, karamihan sa kanila talaga ay totally hindi pa po naging miyembro. Ngayon, katulad ng sinabi, nabanggit ninyo, matagal na sila sa Hong Kong pero hindi pa sila major productive pa, ika nga. So, pwede talaga silang magpamiyembro diretso doon sa May Queensway. Yes. Oo. Yes, pwede. So, pwede nilang, eto ibibigay ko yung email address ni Mr. Roldan. Sige po. Ano po? Ang pangalan niya, Roldan RV. Tuloy-tuloy lang yan, Roldan RV. At sss.gov.ph. Yan. So, pwede kasi na yan, kung gusto nilang imbitahin si Mr. Roldan na magsalita, magpunta sa saan man, kung saan sila naroon, pwede silang puntahan ni Mr. Roldan. Okay. So, yan mga kababayan, lalong-lalo na yun sa mga taga-Hong Kong na nanonood sa atin ngayon. Ito po yung number, ay yung email address ng ating pwede nyo puntahan, o ang pwede nyo sulatan, no? roldanrb@sss.gov.ph. Ano po, ma'am? Yung RV as in victory, ha? RV as in victory, V as RV. Victory. Yes, Okay. Si Bobby Roldan, ang palayaw niya Bobby kasi Roberto yung first name niya. So, ma'am, pwede si siyang Mr. Bobby Roldan, pwede po nilang invite. Alin po? Pwede po siyang i-invite mag-talk dun sa mga grupo. Yes, correct. Pwede po yan. At halimbawa, kung meron mang mga event, no, yung mga grupo na ito, halimbawa, meron silang mga contest or kung ano-ano man, may program sila, pwede nilang imbitahin yung SSS na pumunta doon para magbigay ng serbisyo. Mga gusto nilang maging miyembro, magdadala kami ng mga forms, ayun, para mabigyan sila ng SS number at mabigyan sila ng advice kung paano nila i-remit yung kanilang contribution. So, mag-propose muna tayo for a break dito, ma'am. Diretsuhin na natin. Okay. So, ma'am, ito po yung mga ilang katanungan natin sa ating mga kababayan. Ano? Yung, sabi nyo kanina, 120 na contribution. Pwede na silang mag-avail ng kanilang... Minimum yan. Minimum. So, ma'am, kung ano pa sila, kung okay pa sila at napaaga naman yung paghuhulog nila, gusto nilang i-continue, okay pa rin daw ba? Yes, dapat tuloy-tuloy kasi habang mas matagal, mahaba yung paghuhulog ninyo at mas mataas ang inyong hinulog na halaga, lalaki din ang inyong benepisyo. Mas matagal, mas mahabang paghuhulog, mas malaki ang benepisyo na computation niyan. Yan. So mga kaibigan, hanggang bata pa tayo, maghulog tayo dito sa Social Security System. Ano po? Ma'am, sa ano daw po ba meron kayo? Bandang KSA o Saudi Arabia? Yes, meron tayong 3 tanggapan dyan sa KSA. Meron tayong tanggapan sa Jeddah, kung nasaan naroon yung ating consulate, no? Nandun din ho ang ating SSS desk at meron din ho tayo sa Al-Khobar at sa Riyadh, no? So Saudi Arabia. So sa Al-Khobar at sa Riyadh muna, ito naman ay matatagpuan din dun sa Embassy of the Philippines, no, sa Riyadh. At ang Al-Khobar, saan ba yung Al-Khobar?
Basta kung nasa naroroon yung ating Embahada. diplomatic quarters, ay nandun din po ang ating tanggapan ng SSS. Sa ano naman, sa UAE naman, kung sa United Arab Emirates, meron ho tayo sa Abu Dhabi at meron din ho tayo sa Dubai, no? At sa Qatar naman, nandyan din ho tayo sa Doha, dun sa Polo Office, no? At sa Kuwait, nasa embassy tayo ng Pilipinas. Yon. So, mostly yung sa Middle East, nasa mga embassy. Kahit nasaan pong bansa, mostly po nasa embassy ho tayo. Yan. So, ma'am, ito, mga katanungan pa rin, mga late yung ibang nag-open. Bilang OFW daw po, at nakakapag-comply naman sila, bayad naman sila doon sa kanilang mga dapat bayaran sa SSS. In return daw po, bilang OFWs, naka-flexi fund, etc. Ano daw po ang benepisyo namang makukuha nila after? Hello, ma'am? Yun na nga. Tulad ng nabanggit ko kanina, dahil ito ay talagang pension fund, pagdating ng kanilang dahil ito ay isang pension fund, pagdating ng kanilang katandaan, may kukuha silang retirement benefit. So, pag meron namang mga contingency na nangyari sa kanila, tulad ng aksidente, sila ng enough na ay namatay, pagka sila naman ay nabalda, meron din silang tatanggapin na pension mula sa SSS or lump sum amount, depende kung matagal na silang nag-contribute. Ngayon, kahit nasaan sila sa mundo, kung sila ay nagkasakit, o kaya sila ay nabalda, maaari silang mag-file ng claim nila at babayaran namin sila. Ma'am, sandali lamang Hello. po ma'am, at ipopost muna natin para sa ating commercial break ng SSS. Sandali lamang po at magbabalik kami, kukuhanin po muli natin si VP Marisol G. Bugante ng Social Security System dahil medyo hihina ang ma'am, babalik po kami. Salamat po. Sandali lang po. Ma'am, sa mga taga Hong Kong at Saudi Arabia, magpo-post lang po kami ng break. Sandali lamang po. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 9.3 billion na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan. Pinakamababa, habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Sa ordinaryong savings, kulang ang kita. Buti na lang may Pag-ibig savings. Savings na kasosyo sa kita ng pag-ibig. Dividendo mas malaki, kita mas mataba. Umabot na ng 4% ang kinita sa Pag-ibig savings. Tax-free at buong savings, guaranteed ng gobyerno. Ang monthly contributions nyo, yan ang Pag-ibig savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay naman sa pag-ibig ang kinahirapan may katuparan. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance at reintegration program.
Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Saan ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo para may benepisyo ka at ang iyong pamilya. Han, nabalitaan mo ba yung bagyong nagdaan dito sa atin? Yung bubong kasi natin, kailangan na natin ipaayos agad. Calling all overseas Pinoys! Ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan! SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Okay, balik tayo sa ating programa. Ulitin lamang natin ang pasiguruhan ng mga manggagawa sa pribadong sektor o social security system ay literal ang sistema ng pasiguruhang panlipunan ay isang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na naglilikom ng mga pondo na salapi bilang mga seguro mula sa ambag sa pamamagitan ng pagkaltas ng mga kita ng ilang bahagi ng mga manggagawa mula sa pribadong sektor. Ang larawang isip ng pasiguruhang panlipunan ay gumitaw mula sa lumang sugasig ng tao bilang kadili laban sa karukaan na naghahalimhim ng mga maluming panlipunang sakit na hindi lamang nagbabanta sa pagpapanatili kundi naglulugso ng kanyang pakiwari sa sanghayang pantao. Napakalalim ano. Sa makatawid ito ay pagiging tungkulin at pananagutan ng Estado na mabisang mekanismo na maglalaan ito ng proteksyon sa mga tao nito. Okay. So, kung titingnan po natin, 1957 di ang nagsimula bago implementa ang social security system. At muli, kanina ang pinag-uusapan natin ay mayroong ilang mga opisina, ang social security system diyan sa Hong Kong. Meron din siya sa Kingdom Saudi Arabia. Meron 3, ang Jeddah, Riyadh at Al-Kubar, na kung saan lahat ng mga ito ay nandun sa pandiplomat na mga opisina, embahada o consular office, At muli, balikan natin si ating nakakasama rito, VP Marisu Bugante ng Public Affairs ng Social Security System. Balik po tayo, ma'am. Magandang umaga po uli. Yes, magandang umaga, Pe. At pasensya na, dahil putul-putul mahina yung signal. Oo nga, medyo mahira pa yung ating Well, anyway, ma'am, kanina binalikan lang natin ulit at sinasabi nga natin, medyo naputol tayo. Ulitin lamang po natin kasi maraming gustong alamin. Itong tungkol sa Flexi Fund ulit natin, ma'am. Yes, oo. Ito pong Flexi Fund ay on top ito of your regular Social Security program. So, kailangan ay maging enrolled kayo dito sa ating Social Security program
ibig sabihin, SSS member kayo, nagko-contribute kayo dito sa regular contributions. Ang pagka-OFW kasi hindi bababa ng 5,000 salary credit, no? Ibig sabihin, ang basehan ng inyong hinuhulugan ay base sa 5,000 ng pinakamababa. At syempre, ini-encourage namin habang malakas at maganda ang ating hanap buhay, ay magbayad tayo dun base sa maximum. Sa ngayon ay 16,000 yung sweldo na basehan ng hulog, no, na maximum. So, on top of your contributions na regular sa SSS, ay may tinatawag tayong Flexi Fund. Itong Flexi Fund ay voluntary provident fund ito na ito ay sa sarili ninyong account. Kung ano yung itinabi nyong pera dito, for as low as 200 or as high sa kahit anong halaga na gusto ninyong itabi para sa sarili nyo. Halimbawa, 2,000 every month, mag-iipon kayo on top of your regular contribution. So sa loob ng isang taon, meron kang 24,000. Ito po ay may tubo, kikita ho ito, at ang kinikita ho nyo dito ay ito ay tax free, no? Hindi ito katulad ng mga savings sa bangko. Pagka may interest ay nagkakaroon ng tax. Ito po ay tax free, at pwede ho ninyo itong iwanan at ipunin yan hanggang sa kayo mag-retire, at taon-taon magkakaroon ho kayo ng dividendo o tinatawag nating annual incentive bonus dahil dito ho sa inyong naipon. At pwede ho ninyong i-withdraw yung inyong naipon dito sa Flexi Fund anytime, no, kung kailangan ninyo yung pera, or hintayin nyo hanggang kayo ay mag-retire at ito ay magkakaroon ng dagdag na retirement fund para sa inyo na tanggapin ninyo in pension form. So, bukod dito sa SSS, meron itong Flexi Fund na tatanggapin nyo. So, pwede ninyong i-withdraw pag nagbakasyon kayo, yun ang gamitin ninyo, or iwanan ninyo hanggang sa kayo ay mag-retire. So, yun po yung Flexi Fund. Okay, so ma'am, ayan po mga kaibigan. Kung may mga katanungan pa rin kayo, pwede ninyong i-open ito naman sa www.sss.gov.ph. Pwede po yun, ano po? Yes, pwede silang pumunta dun sa ating website, at meron ho tayong Facebook, no? So, Philippine Social Security System, pwede ho nilang i-add yung ating Facebook page, kasi meron din ho tayong mga nilalagay dyan ng mga information tungkol po sa mga benepisyo at mga programa ng SSS. Yan. At syempre, itong ating programa ngayon, Ma'am Susie, ay mapapanood din nila. Sa inyong Facebook, ilalagay natin sa Facebook. Kaya doon sa mga nagtanong po, ay balikan po ninyo yung Facebook ng SSS, at doon po nyo maririnig at mapapanood yung pong kabuuan nitong ating programa, ma'am. So yan, napakaganda niyan. Ano po? Salamat. Opo. So ma'am, bukod dyan, marami rin nagtatanong dito naman sa Pilipinas, ano po? Dahil yung bagong-bagong kasambahay naman po. Yes. Oo, may mga nagtanong din sa atin yan. Oho. Kung inyo pong natatandaan, effective June 2013, June 4, 2013 actually po, ay naging effective na itong kasambahay law na tinatawag, ano. Ito pong kasambahay law ay nagbibigay po siya ng provision. Ang provision niya ay nagbibigay po ng mga social benefits para sa mga domestic workers, no, o yung mga kasambahay natin, ano, at sinasaad din doon yung minimum wage. So basically yun po ang laman ng batas na ito, na kung saan ay nakalatag po dyan kung anong dapat na ibigay ng mga benepisyo sa mga workers sa pamamahay, pati na rin yung kanilang minimum wage. So kasama nga dito ang SSS. At isama na rin pati ang PhilHealth at ang Pag-ibig bilang mga benepisyo ng mga kasambahay, para na rin katulad ng hindi na iiba sa mga manggagawa, no, sa mga kumpanya o mga factories ang status ng ating mga kasambahay. Ang kaibahan lang dito, kapag ang sweldo nila ay hindi umabot ng 5,000, so ibig sabihin below 5,000 yung kanilang sweldo, ang babalikat sa buong contribution nila ay ang
employer, household employer. So, Yun. halimbawa sa SSS, halimbawa ang sweldo nila ay 3,000, halimbawa na lang so mga 320 yata, hindi ako nagkakamali, yun pong contribution, no? At bukod doon meron pang EC, contribution, so 300 parang 314 total, so 330 plus 330 pala, not 320, 330 plus 40, so yun po yung hulog ng para sa SSS sa 3,000 na sweldo. So bukod diyan, yung contribution din sa PhilHealth at sa Pag-ibig, babalikatin din ng employer. So Yun. walang gastos yung kasambahay, no. So talagang pabor na pabor para sa kanila kapag ang kanilang sinusweldo ay mababa sa 5,000. Kapag 5,000 and above naman yung sweldo, ang mangyayari diyan may sharing, no. So ang contribution. So katulad din ng mga nasa kumpanya, no, kung ang employer share ay mas malaki kaysa dun sa employee share. So sa ngayon, ang rate ng contribution ng employer ay 7.37 at ang sa employee naman ay 3.63. Yun po ang rate ng contribution. Okay. So, ma'am, ibig sabihin, maganda ito para sa mga kasambahay. Ilang miyembro na ba ninyo na nailista o na-register na kasambahay po? Well, ang tinataya kasi ng DOLE na may mga 2 million na kasambahay dito, no? Pero yung ating pong nasa sakop ay hindi pa ganun kadami, no? So talagang pinag-iingin natin at talagang nag-reach out kami dito sa kasambahay na sila ay masakop, no? So kailangan pa talaga ng tuloy-tuloy ng information drive kasi nga ang isang malaking balakid sa tingin ko lang, personal kong pananaw ito, ay yung mga employer na parang hindi nila kabisado yung administrative requirements o kaya para sa kanila napaka-inconveniente, no, na mag